Nandito pa ba kayo? Nandito pa ba kayo? Kasi kami Naintindihan niyo pa ba kami? Nandito pa kami, guys. Sana ay nandito pa kayo. Ngayon ay December 22. Nandito ako. Sino nga ba yung singer na bagong kumanta niyan? Yung Si Rob Daniel. Si Rob Daniel, yes. Nandito kami ngayon for day 9 of our Siligang sa Gabi Christmas. I think it's time to sing. 3, 2, 1, go. It's time On the night Day of Siligang Christmas. Medyo my sabay-sabay na God. tayo Medyo sabay-sabay na tayo. At nangyari lang yan sa day 9. Sa day kung kailan pa tapos na siya. Speaking of day 9, kahapon nag-record tayo or actually nag-publish tayo ng episode about Noche Buena hacks. So kung gusto nyo mapadali ang inyong mabuhay habang nagpe-prepare kayo ng Noche Buena, ay pakinggan, hindi buhay nyo sa mundo buhay I think sa St. kitchen. Peter yun. St. Peter sponsor na. Buhay sa kitchen ngayong paparating kasi for sure busy ang inyong mga kitchen ngayong December 24 at saka December 31. Pakinggan nyo yung mga hacks namin para mas madali ang life. Okay? Ngayon naman, on the 9th day of Siligang Christmas, another Reddit Set Go episode. Because I feel like this Reddit entry might speak for or might speak about some of the feelings sa mga adults na nakikinig sa atin. 'Di ba? Kasi may mga marami tayong mga millennials and Gen Zs there listening to us. Ito ang sabi ni Axel Geek 092. Sabi niya, I was listening to Eraserheads earlier. Ang pinapakinggan niya, Fruitcake, yung song ng Eraserheads sa pang may Christmas themes. Sabi niya, and that fruitcake line hit me. Ang sabi ng lyrics ay, it's the season for being happy, but the reason is dead and gone. Yun ang tusok na. Kaya naman ang title ng episode natin ngayon ay Christmas as Adults, Pasko Feels Pa Ba? Parang creepsilog Pa-creepsilog na tayo Ay, oo nga dito. kasi hello po mga G-boys. Hello sa inyo. Hello. Sabi niya, medyo tinamaan ako, not gonna lie. Parang every year, mas nagiging complicated ang Pasko. Mas maraming responsibilidad, mas maraming iniisip, mas kaunting actual quote-unquote holiday spirit. Noon, excited tayo sa ilaw, sa regalo, sa reunions. Ngayon, minsan parang checklist na lang na dapat gawin. Pero kahit ganon, may kakaibang comfort pa rin kapag naririnig mo yung mga lumang kanta, naaamoy mo yung bibingka o nakikita mo yung Christmas light sa kanto. Minsan, alin? Naamoy yung bibig ko. Kala ko bibig niya. Bibingka. Minsan, maliit na spark na lang. Kayo, ramdam nyo pa ba ang Pasko? Yun ang question. Ito, magbasa tayo ng ibang mga sinabi ng mga Redditors in response to that. Sabi ni Cardboard Body, sabi niya, you are an adult who has to pay for things and you're comparing your current reality to when you were a child who didn't pay for things. Tapos may sumagot doon na parang sabi niya, pero hindi ko naramdam yung Pasko, pero let's make sure naramdam ng mga bata ang saya ng Pasko. Sabi nga ng tatay ko nung tinanong ko bakit hindi na masaya ang Pasko ngayon. Sabi daw ng tatay niya, bakit? Sa tingin mo ba sobrang saya ng Pasko natin dati? Sapat na sa amin na masaya kayo noon, anak. Diba? Parang dun sa reply na yun, dun ko na-realize na oo nga yung mga parents natin for sure ginagawa nila yung Pasko. Passed on. Yeah, to make us happy. Easter Rabbit Sunday pala. Rabbit Hoppy. Para Hoppy. Tapos ganun pagkabuhay pala ito. Make us happy. Alam mo yun, parang di ba yung Christmas kasi for kids talaga pala siya. Ano ba? Nasisira yung credibility Hindi ko. Ano ba yan? Nag-short circuit na yung mga hop words. Hop. Meron si Miss Happy, tapos si Mr. Hoppy. Mr. Hoppy. Di ba? Hindi kasi nandun tayong Stranger Things sa watchlist si Hop. Kaya naisip ko si Happy. But anyway. Ito, sabi ni JF Beast, one thing is for sure, tumatanda na talaga tayo. Gone are the days na every Christmas, bagong damit ang palaging suot at masaya na ang natatanggap mong... Totoo yan. Oo, at masaya na sa natatanggap mong mug or mumurahing tumbler tuwing exchange gift. Diba? Alam mo, na-feel ko yun. Dati yung
yung Christmas, excited ka na, uy, magbabalot ka ng maraming gifts. Tapos to the point nga na dumating nung nasa ABS pa ako, na parang, ang dami ko namang kailangang regaluhan. Alam mo yun, parang, totoo, naging checklist talaga siya, na parang, kailangan si ganito, yung team ni ganyan, ano ibibigay natin, yung team ni ganito. Parang naging trabaho siya ng slide, di ba? Fairness naman. Correct. Ito, sabi ni Tiso Tokiki. Huwag ka tapawa. Name niya yun. Bakit Sabi ganun? niya, Ano na ako? O sige. oo naman. Sabi niya, a few years ago, I was clinically depressed and every Christmas song, light, and decorations were absolute shit in my eyes. Fast forward today, I lost a lot of people in my life. Heck, job was shit lately. Pero I don't know if this is resilience, pero I refuse to become a victim of my circumstances. Life has a way of f***ing you in the ass. Pakiblip nun, editor. But knowing that I'm still alive and healthy, I can still make life one hell of a ride for me, one Christmas at a time. Besides, if I want to be indifferent about it, isang araw lang naman to at lilipas din. Pero if I want to make it work, if ever this Christmas sucks for me, then I'll make it awesome for others. Oh, Ganda, diba? Good point. I think that's the spirit of Christmas. It's not really just about you. It's really making people happy, di ba, around you. Correct. In fairness Totoo naman. Baka yun yung Actually, yung act pa lang na nagpe-prepare tayo ng gifts for someone or to the Truly. people around us. Yun na yun. Yun yung essence niya talaga. Tama. Ay, mali yung napindot ko. Nagugupit na nga ako ng Tama. mga gift wrapper. Ay, kaya pala red. At na-realize ko, mas madali kung ilalagay ko na lang sa paper bag. So, goodbye gunting. Alam mo, Balot. dapat yung nilagay mong Noche Buena hack. Kanina. Maggunting? Hindi, mag-paper bag ng mga regalo. Para hindi na sila okay. mag-ano. Ito naman, sabi ni Repulsive Guava 5197. Hindi. I'm waiting for Christmas purely because next year, hindi na ako magre-regalo and last ko na to. Huh? Only for a selected few na lang. I hate admitting that one of my love languages is gift giving kasi parang it seems na bigay lang ng bigay. But I hate watering dead plants. Last year, I only received 2 gifts. My entire mom's side of the family only gave me 1. The other one was from me because I always promise myself is to appreciate myself for surviving another year. Oh my God. Kaya ko paglaanan ng time and effort knowing that what this person likes or what not, but I receive nothing in return. Ano pa ang point? Hindi lang para sa bata ang Pasko, para sa lahat. Matanda or bata, para sa lahat. Hindi naman to Children's Day. Everyone deserves to be happy and be appreciated on Christmas. Cute. Alam mo, totoo yan. Lalo na kung yung love language ng receiving and giving ay gifts. Mm-hmm. Diba? And kung hindi alam yun ng mga tao na kapaligid sa'yo, hindi ka nila niregaluhan, hindi mo na-feel tuloy na love ka kahit na baka mamaya ini-express lang nila in some other way. Alam mo yun? So baka may some misunderstanding. Kayo, as adults, na-feel niyo pa ba ang spirit ng Christmas given na kayo ay matrentahin? Tayong lahat ay trentahin na. Ako nga pa-40 na rin ako. Oo, pa-40 na rin nga ako minsan pag naiisip ko. Pero bago yung sagutin yan, mag-hi muna tayo sa mga nakikinig sa atin sa Patreon members natin lalo Hello sa inyo. Milin, Mimosa, Mosh, Nick, Snorly. Alam mo may nag-comment Nurse Camille, hello. May nag-comment na yun daw yung Nothan na. Nothan? Oo. Baka daw Not Hana ang kanyang pangalan. Not Hana. Oo, Not Hana. Not Hana. Okay. Sorry po. Kasi may dot sa na. Correct. May dot siya sa Nothan.nah. So parang sabi nung nag-comment sa Spotify, sorry hindi ko maalala yung name niya, pero doon sa isang sorry po off topic, na-bother na siguro siya doon sa Nothan. Oh my God. Sabi niya, baka po yung Nothan na ay not Hannah. Tapos ko, sabi ko, ang galing mo. Perfect ka dyan. So doon sa nag-comment, thank you so much na na-realize namin. At sa iyo naman, Nothan na, let us know naman kung paano ba siya. Nothan na ba to or Nothan na? No, but we appreciate Nothan na kung ano man ang name mo. Nothan na o Nothana. Hello sa iyo. Okay. Happy Christmas. Happy Christmas ay Nothan na. But anyway, okay guys, feel niyo pa ba ang Christmas spirit as adults, as trentahin adults? Let's start with Isha.
yan? Bilang pulang-pula ka. Oo, bilang Pasko yung As a kulay tender mo. juicy hotdog. Correct, sa ref. Truly. As a young portosino. Asa queso de bola. Asa queso de Sige bola. pa. Lahat ng pula. Go. Ano ulit yung tanong? Feel mo pa ba ang Christmas spirit as an adult? Like, Feel given ko your context pa ba? now, bilang 30-something. Honestly, gusto ko siya pa rin maramdaman ng mga tao dito sa bahay na mayroon pa rin Pasko. Kahit na hindi maganda yung mga nababasa at nakikita natin sa news. Sa balita. Kailangan, truly. yung araw na yon ibigay natin sa pamilya natin. Kasi, yun na lang yung hindi magagalaw ng, ibang tao. Gobyerno. Ng gobyerno. Yun, gobyerno. Yun yung, wala sa Madimon. payam kung magkano gagastusin ko dito. Hindi na pa. Correct. Protektahan ang basic unit of the society, which is the family. Yes, truly. yes. And dati, na-realize ko, ang binibigay ko regalo sa mga pamilya ko is very, tawag dito, hindi ko siya masyado pinag-iisipan. Pero ngayon, kung ano na yung kailangan, like for example, yung diapers ni mama, as in, yun talaga binibili ko na dati t-shirt na gusto niya. Pero niisip ko, parang mas practical if yung isang bulk ng diapers yung bigay ko sa kanya. 1 year supply, ganon. Hindi naman, 1 month. Di kasya sa bayong 1 year supply. Malit lang bahay namin. 1 month supply, di ba? True. Ayun. Pero alam mo, napansin ko dito sa area namin, wala nang nangangaroling. And unti pa lang yung naglalagay ng Christmas lights sa street compared the past years na parang November pa lang naglalagay na. Ngayon, wala. As in... Sa amin, alam mo sa bahay namin sa Lipa, feeling ko, kasi nung umalis ako syempre, before ako umalis, noong 2023, talagang nilabel ko lahat yung mga Christmas lights. Ito yung mauuna, ito yung, alam mo yung kasi ako yung toka kasi sa Christmas tree, ako yung toka sa nag-decorate, ako yung toka pag nag-Noche Buena, ganyan. So parang nilabel ko lahat na ito, dito lahat yung Capiz balls, nandito lahat yung mga Christmas balls, red, gold, whatever. Tapos feeling ko, dahil nga wala ako doon, parang hindi nila thing yun. So hindi na rin sila masyado nagde-decorate, alam mo yun, parang tatayo na lang nila yung tree, tas basic na lang, hindi na nila, dati ako nag-iisip pa ako, ano kayang, bumibili pa ako ng kape sa Shopee noon as in nung pandemic. As in grabe talaga effort. Pero yun, feeling ko kasi yun yung nagpapa-Christmas sa Christmas din sa amin na parang kailangan visually nakikita mo na Pasko siya. So may ganun. Ewan ko. Ikaw Mike, nafe-feeling mo pa ba sa trentahin na ang Christmas spirit? May insekto na. Ano ba yun? Baka makagan ka, may Spider-Man ka. Kaya takot ako bigla. Hindi, feeling ko kasi as adults, parang nagkaroon tayong responsibility nga to make Christmas happy. Na dati kasi tanggap lang tayo. Attend lang tayo, attend. Bit lang tayo ng mga magulang natin or mga relatives natin kung saan-saan. Tayo nakakatanggap ng gifts. Ngayon, tayo na yung nagbibigay. So, yung sense of responsibility to make it fun, parang doon tayo napapressure na, na parang kailangan maging masaya to. Na parang gusto, at the same time, kailangan maging masaya din ako. Gusto ko rin maging masaya. Di ba? Parang, siguro, doon ko nagigets din yung isang commenter doon sa Reddit na parang, bakit ito lang na-receive ko after ng all efforts ko to make the Christmas fun? Totoo yan. Bakit hindi ako masaya? Kasi dapat din, di ba, may magpapasaya din sa akin. But again, hindi natin masisi ibang tao kung hindi tayo na-prioritize. Kasi baka hindi talaga time for them to prioritize others kasi sila rin mismo hindi nila ma-prioritize yung sarili nila sa dami ng ginagawa nila. So mahirap it's a navigation between making people happy na Christmas na at the same time making yourself happy na nire-require mo din syempre yung essence ng Pasko kasi hindi naman siya solo essence ng Pasko is together with other people kaya medyo mahirap talaga siya. I think yun yung ano natin. I kinda somehow disagree with that kasi it's my second year celebrating my Christmas alone. Ayaw nga no. And feeling ko, hindi ko na may miss yung Christmas ko with my family and with you guys. Kasi diba, event ang mga Pasko natin dyan sa Pilipinas. Pero, correct. Nung na-realize ko na, pwede pala mag-celebrate ng Christmas mag-isa and you are also happy.
Okay. May some level of peace and may some level of quiet na pwede magpasaya sa'yo during Christmas. Alam mo, again, it depends on parang nasa ang phase ka ng life mo, anong gusto mo, anong priority mo sa buhay, alam mo yun? Yeah. Ano ang konteksto mo, and I think your happiness, ikaw yung magde-define kasi nun. It So, will defend. yeah, 'di ba? Iba-iba talaga tayo ng definition ng saya ng Pasko, ng spirit ng Christmas. But I hope, guys, ngayong Christmas, sa mga nakikinig sa atin, I hope you guys feel the spirit of Christmas. Sana kahit pa paano itong 12 days of siligang Christmas ay napafeel sa inyo. Yeah. True. Hindi yung mga kokras na sa iba't ibang bansa. Oo, guys. Hindi I kasama feel yung you. I pamilya feel nila. ya. Totoo. So, sana maging happy ang Christmas nating lahat this year. Regardless kung nasa Pilipinas man kayo, nakauwi man kayo or hindi, or celebrating alone, may family rift man kayo or conflict, may ex man, nag-break man kayo ng jowa nyo or whatever. Sana ma-feel pa rin natin ang tunay na diwa ng Christmas. Kasi ang saya talaga ng Pasko, to be honest. Alam mo, like kung sinasabi din sa mga kawork ko dito sa, sa New Zealand, na parang the Christmas in the Philippines is really different. It's more fun. So, sinasabi ko sa nila, But take it from Jed, ha? Take it from Jed. Imagine nyo si Jed, ilang years na sa ibang bansa, pero na-enjoy pa rin niya yung Christmas. Yeah. Hindi. Baka depende rin sa kanyang tao. Kasi nga, di ba, ako naman ay okay lang ako mag-isa. Hindi naman ako masyadong sa energy ng ibang tao. So, carry lang naman ako. But kayo, do whatever makes you happy during Christmas. Okay? So, that concludes our day 9 of Siligang sa Gabi Christmas episodes and special. So, again, guys, feel the spirit of Christmas as much as you can kasi once a year lang nangyayari yan. So, go. Huwag niyong pabayaang matapos lang walang effect. Thank you for joining us today and sana ay mag-tune in ulit kayo tomorrow sa same platform, same time, 12 noon. Nandito pa rin kami tomorrow for our 10th day of City Christmas. Okay? So, bye guys! See you tomorrow! See ya! Bye!